Yes, bagong utangan na naman na walang mababawas at not 7 days. Habang nag-scroll nga ako dito sa may Play Store, naghahanap ng bagong mauutangan, nakita ko nga to na bagong release lang. So ito nga yung Fresh App Secure Online Loan na as of now ay may 4.5 na ratings at may 190 reviews. So ngayon nga silipin natin kung ano yung nasa loob nito, yung requirements, kung ano yung mga sasagutan, at kung swak ba sa atin yung loan terms nila. At syempre, kung may kakulitan ba yung mga agents dito pagka malapit na yung bayaran. So yun na, huwag na nating patagalin, simulan na natin. So hi guys, welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga loan application reviews ko. And disclaimer, ito ay hindi panghihikayat. This video is for educational purposes and for awareness na din para malaman nyo kung okay bang utangan nyo isang loan application or hindi. So going back na nga, ito ay ang Fresh App Secure Online Loan under Just Smile Lending Corporation. And yes, naaalala ko yung company name na to dahil last 3 months ago, nagawan ko na din to na review. Pero nung time na yon, iba pa yung pangalan. So yan yung pangalan dati, pero ngayon nagbago na. So dati nga ay may history na to ng pagka-revoke and ngayon registered na ulit sila sa may SEC. And dito nagpapalaw ng 1,000 up to 50,000 pesos pero nung inopen ko nga dito sa may application nila, pagka pala first timer is up to 30,000 pesos. At nakalagay nga dito, kare-release lang nitong May 2026. At dito sa homepage nila, makikita natin up to 30,000 pesos yung pwedeng mautang. So yung mga sasagutan, personal details, ayan, ipa-flash ko na lang dyan and i-post nyo na lang para makita nyo din. So, hindi ko na dito iisa-isahin. Pero dito sa may employment status, eto, pwede ang student, in short, pwede ang unemployed, pero kailangan pa ding ilagay yung about dito sa may company name, sa may trabaho, magkano yung sahod, email address, alternative phone number, Facebook account, company phone number, pero mga optional lang. So, choice natin kung ilalagay natin or hindi. At sa may contact references naman, 3 yung kailangan dito. And mano-mano natin siyang ilalagay. Hindi siya automatic na mapupunta doon sa may phone book natin. And, ayan, paalala, bago nyo ilagay yung mga contact references na yan, dapat alam muna nila na ilalagay nyo sila as contact reference para hindi nga sila mabibigla if ever man na merong mag-text sa kanila. So, sa may ID naman, eto yung mga pamimilian. Pwede ang PhilHealth ID, National ID. So, dito, sa may facial verification na ako and please try again. And please try again na naman. Ayaw gumana ng facial verification nila. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang nakalagay dito is, ayan, I'm sorry, nag-exceed na daw yung aking pagtatry ng facial verification. So, bakit naman ang hirap sa may facial verification? So, dito nga, wala ako nakita na in-offer sa akin, pero yung nakalagay nga sa homepage nila up to 30,000 pesos. I-update ko kayo para bukas kung magkano yung mai-offer sa akin dito. I-update ko kayo sa may comment section. Pero dito nga is, nagbasa-basa muna ako about dito sa may application na to, kung okay ba talaga siya. Ano yung na-experience ng ibang nakapag-try na? Ano ba yung na-experience nila? Magkano ba yung na-offer sa kanila at tuwing kailan babayaran nila? So, sabi nga dito is, pupuntahan daw nila ako. So, ayan, yung pagsasabi ng pupuntahan, isa ng pagbabantayan, di ba? So, ayun, merong pagbabanta. So, may nakita nga ako dito na example loan terms ng Fresh App. At napag-alaman ko nga na eto na, 1,000 pesos yung na-offer sa kanya, pero yung pagbabayad ay every 15 days to pay. Dalawang bayaran siya. Sa unang pagbabayad, 645. Sa pangalawa, 650. Pero may pangatlo pang pagbabayad na 5 pesos na lang. So, dito nga lumalabas na, ito yung pinaka-tubo. Dito sa may 1,000 pesos na to. Pero may nakita nga din ako na 10,000 daw yung na-offer sa kanya. Na-approve siya, pero 7,600 na lang yung dumating. So, dito, iba-iba yung mga sinasabi. May buo daw matatanggap, pero dito meron din namang hindi. Kaya i-update ko kayo dyan sa may comment section kung ano ba talaga. So, ito, mix ang reviews. May nagsasabing maganda, may nagsasabi ding hindi. At ito nga, sabi nila, may harassment daw ba? May na-overdue nga daw dito at wala naman siya natanggap na harassment. So, ayan, 1 week na daw siya na-overdue. Tinanong siya, babayaran pa daw ba niya? And ang sagot niya is yes, pag nagkapera ako. And which is good mindset. Pagka na-overdue kayo, syempre, responsibilidad nyo pa din naman yung bayaran dahil inagrihan nyo yan na utangin. So, dapat bayaran pa din. At dito naman, ilang days na daw siya na-overdue pero puro tawag at paalala lang, walang harassment. At may nakita pa nga ako dito na wala daw ulit kaltas. So, ayan, walang kaltas pero may interest.
2,000 yung loan ko, kaka-approve lang, and 2,000 nga daw yung pasok sa GCash niya. At ito naman, may isa pa ako nakita na pagka daw na-offeran ka ngayon, na-aprubahan ka ngayon, ay hindi naman na daw nagpapa-reloan. Buo naman yan matatanggap, 3 terms din, kaso hindi nagpapa-reloan. So yan nga yung about sa may fresh up loan application. I-update ko kayo dyan sa may comment section bukas kung na-offeran ba ako at kung ano pa ba yung details na kailangan nating malaman dito. So kung nagbabalak man kayo na mag-apply, make sure lang na kaya nyong bayaran doon sa may due date na ipapakita sa inyo, and please be a responsible borrower. Pagka na-aprubahan kayo, bayaran natin. Kahit na ma-overdue man tayo, bayaran pa din natin para sa peace of mind natin. At kung may naka-experience naman na nakapag-try na dito, ayan, comment down below kung ano yung na-experience nyo. Meron ba pananakot? Magkano yung natanggap nyo? So ito, kung may recommend ko ba sa inyo, siguro 50-50 pa. Kasi may nakikita ako dito na maganda daw. Meron din naman na may pananakot. So gagawa natin to ng part 2 at abangan nyo yan sa next video ko. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!